Dalagang pinagmalupitan at pinagtangkaan ang kinin ng sariling ama, niligtas ang misteryosong lalaki at ginawa siyang maid. Pero nagulat ito nang makita ang tinatago niyang birthmark. Pero paano nga ba nagumpisa ang lahat? Uwi ka na agad, Marie? Tanong ni Leia sa kaibigan habang nililigpit ang mga gamit nito sa pagtitinda. Nakisuyo muna si Marie sa may-ari ng pwesto na siya muna ang magtitinda ngayon ng mga gulay na galing sa bakuran nila upang may perang pambili ng kakainin nila. Alam mo naman yun, Leia eh. Ganyan lang ang buhay ko. Sagot ni Marie kay Leia at binitbit na ang kanyang mga gamit. Nakisabay naman si Leia sa kanya sa paglalakad. Alam mo Marie, ang ganda mo. Hindi bagay sa iyo ang ganitong buhay. Bakit pa kasi hindi ka na lang magpakalayo-layo? Hindi naman din maganda ang trato nila sa iyo. Bilib talaga ako sa tatag at saka pasensya mo eh. Napabuntong hininga na nga lamang si Marie sa sinabi ni Leia. Ilang beses niya nang naisip na umalis at iwan ang pamilya niya. Ngunit hindi masikmura ng konsensya ni Marie. Alam mo na Leia, kung kaya kong magtiis, magtitiis talaga ako. Simpleng sagot naman ni Marie. Huminto ito sa tapat ng tindahan sa kabumili ng bigas at ulam nila. Alam niyang naghihintay na ang kanyang pamilya. Ikaw ang bahala. Mauna na ako sa'yo. May pupuntahan pa ako eh. Bye! Paalam ni Leia kay Marie. Tanging pagtango lamang ang sagot ni Marie. Halata sa ayos at mga mata niya na sobrang pagod na ito. Gusto niyang magpahinga na kaagad para man lang makabawi ng lakas. Pagkatapos niyang bumili, ay naglakad na ito papunta sa bahay nila. Naglalakad ito na halatang wala sa sarili. Halatang may malalim na iniisip. Saksi ang kapitbahay nila sa hirap ng kanyang dinaranas. Oh, nandito na pala ang walang kwenta kong anak. Kanina pa kami gutom dito. Bakit ngayon ka lang? Wala ka talagang konsensya. Bungad ng ina ni Marie. Hindi pa nga siya nakakaapak sa bakuran nila. Sinalubong na ito ng bunganga ng kanyang ina at marahas itong hinila papasok sa bahay nila. Patawad ma. Ngayon lang kasi naubos ang tinta ko eh. Sagot ni Marie sa ina. Pagod na siya. Ganon pa ang maririnig niyang salita. Problema mo na yon. Sige, bilisan mong magluto roon. Gutom na kami. Malilintikan ka talaga. Marahas na binitawan si Marie ng kanyang ina. Kaya halos masubsob na nga siya sa pintuan ng kanilang bahay. Napapikit na lamang si Marie kahit gusto niyang magpahinga. Hindi niya yun magagawa. Makapagpapahinga lamang siya kapag wala nang ipagagawa. Pagbukas niya ng pintuan, bumungad sa kanya ang mga kalat at ang ama niyang amoy alak na nakahiga sa upuan na gawa sa kawayan. Yan ang trabaho ng ama niya. Halos araw-araw umiinom. Kapag nangihingi sa'yo ng pambiling alak, bibigyan mo talaga kung ayaw mong magkaroon ng pasa. Bumuntong hininga na nga lamang si Marie habang papasok sa kusina nila. Sobrang kalat. Ang daming hugasin. Talagang napaka-loyal ng mga hugasin. Hinintay talaga siya. Wala siyang ibang choice kung hindi ang maglinis at magluto kahit labag sa katawan niya dahil gusto na nga lamang niyang magpahinga. Kahit ang sikmura niya ay nag-aalburuto na. Simula pagkabata ni Marie, ganito na ang pamumuhay niya. Lahat ng responsibilidad ng pamilya niya napunta kay Marie. Siya ang bumuhay sa kanila. Sa loob ng napakahabang panahon, tinatrato si Marie na para bang hindi nila kadugo. Mahirap ang naging karanasan ni Marie sa kamay ng kanyang sariling pamilya. Hoy, nakauwi ka na pala. Pahingi nga ng 20. Lumitaw ang kuya niya sa kusina. Iniwan muna ni Marie ang pagluluto at lumapit sa bag na dala niya kanina. Laking gulat niya nang wala na roon ang pitakan niya. Uto-uto ka talaga. Ano akala mo? Mag-iiwan ako sa'yo? Alam nga naman 20 lang ang kunin ko. Kung mas marami namang kulay ube na papel. Nangaasar pa na sambit ng kuya niya na nagpapabigat ng dibdib ni Marie. Pakiusap kuya.
Ibalik mo sa akin yan. Pagod na nga ako kakatindi. Kanina pa sa ilalim ng init. Tapos kukunin mo lang yung pinaghirapan ko? Saad naman ni Marie sa kuya niya habang unti-unting naluluha na. Pero tinatatagan niya ang kanyang sarili. Kasalanan mo na yan. Hindi nag-iingat eh. Hindi natinag. Nasagot ng kuya niya habang inaasar siya nito ng wagas. Sige na kuya, please. Maawa ka naman oh. Halos naiiyak na nasabi ni Marie. Hindi lang ang kita niya. Ang nandoon pati na rin ang tinatabi niya araw-araw. Lahat ng pinaghirapan niyang ipunin ay naglaho na lamang na parang bula. Ano ba ang kaguluhang to? Kung makasigaw ka dyan, Marie, parang may masamang nangyari ah. Sumulpot bigla ang ina nila sa kusina. Nabuhaya naman ang loob si Marie. Kasi kinuha niya po yung pera ko, May. Sumbong ni Marie sa ina habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Umaasang kakampihan siya at maiintindihan siya ng sariling ina. Pera lang naman pala eh. Tapos kung makasigaw ka dyan, para kang mamamatay na. Tanging sambit ng kanyang ina na ikinahagulgol na lamang ni Marie. Bakit pa kasi aasa pa si Marie nang kakampihan siya ng kanyang ina? Simulat sa pool naman wala na nga siyang ibang kakampi, kundi ang sarili niya. Pero ma, akin yan eh. Tumigil ka nga dyan. Sa kakaarte mo, Marie. Ang niluluto mo nasusunog na. Naiinis na sigaw pa ng kanyang ina. At lumapit ito sa kuya ni Marie. Hati tayo nak. Narinig ni Marie sa kanyang ina habang iginaya niya ang kanyang kuya palabas ng kusina. Wala na nga lamang nagawa si Marie kung hindi ang umiyak habang tinatapos ang ginagawa niya. Sobrang sikip ng dibdib niya. Hinahabol niya ang kanyang paghinga habang naguhugas ang mga plato, nag-aayos ng kalat at pagluluto. Pagkatapos si Marie nagawa ang lahat, kumain na muna siya ng konti. Tanging ang papa niya lamang ay mahimbing na natutulog ang nasa bahay kaya malaya siyang makakain. Hindi pa nakakauwi ang kuya at ina ni Marie, siguradong nagdiriwang na yon gamit ang pera niya. Bawat pagsubo niya, katumbas ang mga luhang nagsisilaglagan sa mga mata niya. Ulam niya ang pait at sakit na nangyari sa buhay niya. Hindi niya malaman kung bakit ganyang buhay ang meron siya. Gusto siya ng pamilya na kahit simple ay puno ito ng pagmamahal. Bagay na hindi niya maasam sa pamilya ni Marie. Pagkatapos kumain ni Marie, ay niligpit na niya ang kanyang pinagkainan at nag-half bath muna ito bago pumasok sa maliit niyang silid para makapagpahinga na. Inayos ni Marie ang higa niya at sumampa na nagdasal muna ito bago pumikit. Nalimpungatan si Marie nang may humahaplos na hita niya. Naguunahang kaba at nanginginig siya ng sobra. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata. Laking gulat niya nang ang kanyang ama ay malagkit na nakatingin sa katawan niya. Habang hinihipuan siya, ginalaw ni Marie ang paa niya, pero agad naman itong nasalo ng kanyang ama. Nilapit pa talaga ang muka. Pa? Ano pong ginagawa niyo? Anak mo po ako. Naluluha na nga nasambit ni Marie habang naglilikot para makawala sa mahigpit na hawak ng kanyang ama. Saglolo! Iyak na sigaw ni Marie. Napatuloy siyang hinahawakan ng kanyang ama. Nandiri siya. Umiiyak ng may ginawa nga ito na hindi maganda. Nakawala ang isang paa niya sa pagkakahawak ng kanyang ama. Kaya ganyang ginamit ang pagkakataon na yun at tadyakan ang gitna ng kanyang walang hiyang ama. Walang hiya ka? Namimilipit na daing naman ang ama ni Marie. Dahil sa sakit, mabilis namang tumakbo palabas si Marie. Wala na siyang pakialam kung nakapaan na nga lamang siya. Basta makaalis siya sa bahay nila. Nagkasalubong pa sila ng kuya niya at ina sa tindahan. Nagtataka sila kung bakit tumatakbong umiiyak si Marie. Mas natakot si Marie nang hinabol siya ng kanyang kuya. Kaya mas binilisan na lamang niya ang pagtakbo. Wala siyang pakialam kung masakit ang paa niya. Malapit na siyang maabutan ng kanyang kuya nang may nakita si Marie na lalaking naka-helmet papaalis. Nasakay sa motorsiklo niya. Mabilis na umangkas si Marie sa estrangherong lalaki. Wala na siyang pakialam kung sino ito, basta makakaalis siya
sa impyernong buhay niya. Tulungan mo ko, please! Nanginginig na pakiusap ni Marie sa lalaki habang tinitigan ng kuya niyang malapit na sa kanila. Para namang nakuha ng lalaki ang nangyari. Agad niyang pinaharurot ang kanyang motorsiklo. Napakapit na lamang si Marie sa kanya habang umiiyak sa tuwa. Nagawa rin niyang makawala sa kanila. Hindi niya alam kung malulungkot ba siya o magiging masaya sa mga nangyari. Pero buong biyahe, nanginginig si Marie sa takot. Bawat hampas ng lamig ng gabi, hindi niya ininda. Kahit naka-cotton shorts lang siya at naka-oversized t-shirt ang suot niya. Medyo malayo ng distansya. Saka nahimasmasan si Marie at nagpakawala ng sobrang malalim na buntong hininga. Natabunan si Marie ng pagkahiya nang maalala at maproseso ang lahat ng nangyari at pinaggagawa niya. Nakaangkas siya sa taong hindi niya kilala. Napatingala na nga lamang ito at napadasal na sana pagsakluban na lang siya ng langit at lupa dahil sa hiya. Huminto ang motorsiklo na sinasakyan niya sa isang matayog at malaking building, isang kondominium. Mabilis na bumaba si Marie, saka napayuko na nga lamang. Wala siyang tsinelas na suot. Maraming salamat po, sir. Pasensya na po talaga kung biglang umangkas ako sa motorsiklo niyo nang wala man lamang paalam. Sadyang gusto ko lang na hindi mo kailangan magpaliwanag. Sumama ka sa akin kung gusto mo. Suotin mo muna to. Putol ng lalaki sa pagsasalita ni Marie. Sabay abot sa kanya ng isang pares ng tsinelas. Tila na-hypnotize mo naman si Marie sa boses ng lalaki na sobrang lalim, maautoridad at nakakatindig balahibo. Agad namang inabot ni Marie ang tsinelas na suot. Ngayon niya lang naramdaman ang sakit ng kanyang mga paa, mga galos at sugat na kanyang natamo. Hinubad ng lalaki ang kanyang helmet na para bang nag-slow motion ito sa paningin ni Marie. Nakatingala lamang siya na para bang sabik na sabik makita ang mukha o itsura ng lalaking nagligtas sa kanya. Napalunok ng sariling laway si Marie nang masilayan niyang mukhang nakukubli sa ilalim ng helmet. Kung gaano ito ka Adonis, parang isang anghel na bumaba galing sa langit. Kahit sa ang anggulo tignan sobrang perpekto, mas nakaramdam ng hiya si Marie sa sarili para siyang out of place sa lalaking nasa harapan niya. Napangisi naman ng lalaki nang makita niya ang reaksyon ni Marie. Para itong nakakita ng multo na halos luluwa na ang mata sa pagkagulat. Sobrang inosente ng muka, simple lang pero litaw na litaw ang nakakaibang kagandahan. Naglakad papasok ang lalaki sa kondominium ngunit napatigal din nang hindi sumusunod sa kanya si Marie. Para itong tuod na nakatayo pa rin doon. Ano pang hinihintay mo? Gusto mo pa bang buhatin pa kita? Lingon ng lalaki kay Marie. Nagising naman si Marie sa pagpapantasya at nagkandara pang sumunod na lamang sa lalaki. Napare na nga lamang nang makaramdam siya ng kirot sa talampakan niya. Lununukin ko na muna ang hiya ko. Wala naman din ako mapupuntahang iba eh. Bahala na. Sa isip nga ni Marie habang nakabuntot sa lalaki at tumitingin sa kapaligiran. Halos naman manlaki ang mga mata ng empleyado sa loob dahil sa gulat. Tinignan nila si Marie mula ulo hanggang paa. Nagtataka sila kung bakit magkasama si Marie at ang lalaki. Magandang gabi po, Sir Vince. Bati ng mga empleyado sa lalaki. Vince pala ang pangalan ng lalaking tagapagligtas ni Marie. Nagtaka naman siya kung bakit halos lahat ng empleyado ay kilala ang kasama niya. Siguro dahil sa angking kisig, mala-Adonis na muka at ang lakas ng dating sa mga babae na tiyak makukuha niya sa isang tingin lamang. Sumakay sila ng elevator papuntang 23rd floor. Parang aso lamang si Marie na sumusunod sa kanyang amo. Huminto si Vince sa tapat ng isang pintuan na may numerong 405. Inilagay ni Vince ang kanyang password para makapasok na nga lamang sa loob. Namangha naman ng husto si Marie sa ganda at elegante ng mga disenyo ng loob. Umupo ka muna dyan.
Huwag mong galawin ang mga gamit. Hintayin mo ko. Maautoridad na bili ni Vince kay Marie. Agad namang umupo si Marie na may pag-iingat at sinunod ang utos ni Vince na huwag galawin ang mga bagay-bagay. Natakot ito sa paraan ng pagsasalita ni Vince. Sobrang bose at puno ng autoridad. Habang naghihintay siya, ay hindi niya mapigilang mamanghang titigan ang buong silid para itong nasa dreamland. Uminom ka muna. Napukaw ang atensyon ni Marie nang bumalik si Vince at binigyan siya ng lalaki ng tubig. Umupo ang lalaki sa katapat na upuan ni Marie at sinuri ng mabuti ang babae. Namangha si Vince sa natural na kagandahan ni Marie. Kahit simple lang, luminlitaw ang ganda nito. Maraming salamat po ah. Huwag ka pong mag-alala sir. Lilinisin ko po itong silid nyo. Yan lang po magagawa ko para masuklian po ang kabutihan niyo sa akin. Sambit ni Marie na nagpapangiti kay Vince. Para bang may humaplo sa dibdib niya. Nang magsalita, si Marie, sobrang kakaiba ang dating nito sa kanya. Sobrang gaan ng kanyang pakiramdam dito. Parang matagal na nga silang magkakilala. Just call me Vince. And you? Tanong ni Vince kay Marie na tila hindi pinansin ang unang sinabi ng dalaga. Po? Nakakahiya naman po sa inyo sir. Marie po. Nahihiya at inosenteng sagot niya. Marie? Nice and unique name. Okay Marie. Pwede kang tumuloy dito hanggang kailan mo gustuhin. Nagulat naman ng sobra si Marie sa tinura ni Vince. Halos maibuga niya ang iniinom niyang tubig. Naghahalo ang saya at panginginig niya dahilan para maiyak si Marie sa kabaitan ni Vince. Talaga po, maraming salamat po talaga. Huwag po kayong mag-alala. Pagsisilbihan ko po kayo ng maayos sir. Nanginginig na sambit ni Marie habang nagsituluan ang kanyang mga luha. Kahit may paghalinlangan at hiya siya na nararamdaman, hindi niya muna inintindi dahil wala naman siyang mapagpipilian. Wala naman din siyang mapupuntahan. Shh, huwag ka nang umiyak. Ayoko nang iyakan. At huwag kang magpo sa akin. Nakakatanda lalo may iwan muna kita dito. Aalis muna ako. Yang kabilang kwarto doon ka. Gamitin mo ang lahat ng mga gamit na gusto mong gamitin. Ikaw nang bahala dito. This time, pwede mo nang gawin kung anong gusto mong gawin. Mahabang sambit pa ni Vince na ikinatango na nga lamang ni Marie habang pinipigilan ng mga higbing kung mawala sa kanya. Mag-ingat po kayo sir. Tanging sambit ni Marie. Huli niyang napagtanto na ayaw pala ni Vince na magpo siya. Nginisihan na nga lamang siya ni Vince at tuluyang lumabas na. Napahagulgol sa iyak si Marie at dumampa sa sofa habang iniisip ang mga pangyayaring naranasan niya sa pamilya niya. Hindi niya lubos akalain na aabot sa ganun ang kanyang ama sa kanya. Mabuti na lamang talaga at nakawala siya. 10:00 na ng gabi. Sa kakaiyak ni Marie, hindi niya namalaya na nakakaidlip pala ito. Nakatulog na may mga luha sa kanyang mga mata. Ilang oras ang nakalipas, umuwi na si Vince. Laking gulat nang makita si Marie na nasa sofa natutulog. Nakadapa habang humihilig pa ng malakas. Nilapitan niya ito at lumuhod para makapantay niya ang mukha ni Marie na natatakpan ng iilang hibla ng kanyang mga buhok. Dahan-dahan niyang inipit ang mga buhok nito sa likod ng tenga ni Marie. Parang may mabigat na dumagan sa dibdib ni Vince nang makita niya ang maamong mukha ni Marie na puno ng nagsisituyo ang mga luha. Agad niyang pinunasan ang mga mata ni Marie nang may namumuong luha rito na agad pumatak. Hindi ko alam kung bakit sobrang gaan na pakiramdam ko sa'yo. May nararamdaman akong hindi ko naintindihan na sa'yo ko lamang nararamdaman. Sino ka ba talaga, Marie? Nakuha mo ang atensyon ko. Sambit ni Vince na tila ba kinakausap niya ang mahimbing na natutulog na si Marie. I want to know you more, Marie. Dagdag pang sabi ni Vince habang hinahaplos ang pisngi ng dalaga. Dahang-dahang kinarga ni Vince si Marie na para bang bagong kasal papunta sa magiging silid niya at inilagay sa kama. Kumuha siya ng bimpo at pinunasan niya ito, lalo ng mga paa nitong may mga sugat.
Pagkatapos niyang nilinis at gamutin si Marie, lumabas na rin ito sa silid at pumasok sa kanyang silid. Sa hindi malamang dahilan, napangiti ng wagas si Vince at hindi niya inaakalang magagawa niya ang mga bagay na yon sa isang babae. Mag-uumaga na lang, hindi pa rin nakatulog si Vince. Hindi maalis sa isip niya ang babaeng nasa kabilang silid. Ayaw siyang tantanan ng kanyang isipan. Kinabukasan, nagising si Marie nang maayos at maganda ang gising niya. Nagtaka siya kung bakit nasa loob na siya ng isang silid. Napansin niya rin ang mga band-aids na nakalagay sa mga sugat niya sa paa. Biglang uminit ang mukha nito dahil sa hiya at dahil na nga rin sa kilig. Bumangon siya kaagad at tinayos ang sarili. Sinilip muna ni Marie ang labas ng kanyang silid kung nandoon ba si Vince sa sala. Nang makitang wala, lumabas na kaagad si Marie. Ano kayang paborito niyang pagkain? Sambit ni Marie habang nag-iisip at napansin niya na parang hindi nagagalaw ang kusina, na parang hindi nagluluto si Vince. Pagbukas ni Marie sa refrigerator ay tanging tosino, egg, bacon lang ang laman nito. Ito yata ang niluluto niya, prito. Usal ni Marie. Nagad kinuha ang mga ito at naghanda para sa pagluluto. Nakakita siya ng apron at ginamit yun at nagsimulang magluto. Ilang minutong pagluluto ay hinanda niya na kaagad ang lamesa at tinakpan ng mga niluto niyang pagkain. Kahit takam na ang sikmura ni Marie, iniwasan niyang kumain, nahihiya siyang maunang kumain kaysa kay Vince. Hinugasan na lamang ni Marie ang nagamit niya kanina sa pagluluto. Nakarinig si Marie ng mga apak ng paa kaya lumingon siya. Nagtaka ito na nakasuot ng sunglasses si Vince. Napayuko at namutla ang kanyang muka nang masalayan niyang nakasando at nakashorts lang ito. Good morning po sir. Nautal pa nga nabati ni Marie kay Vince na parang zombie na naglalakad papalapit sa direksyon niya. Napalunok na lamang ng laway si Marie nang makita niya kung gaano kaganda ang katawan ni Vince. Bakit po kayo nakasuot ng sunglasses, sir? Wala naman pong araw Tanong pa ni Marie na deadma lang kay Vince. Medyo nakaramdam ng hiya si Marie sa hindi pagpansin sa kanya ng lalaki. Nakasuot ng sunglasses si Vince upang pagdakpan ang naglalakihang eyebags niya dahil sa kakaisip kay Marie. Kagabi, unti-unting lumapit si Vince sa kanya. Nagkarirahan ang dibdib nito sa sobrang pangamba at takot. Hindi alam ni Marie kung ano ang nangyayari. Sir, nautal pa na sambit ni Marie na parang nagsitayuan ang kanyang lalamunan. Nang magkalapat ang kanilang katawan, nakasandal na si Marie sa semento. Abot-abot ang kaba ni Marie nang halos magkadikit pa lang tungki ng kanilang mga ilong. Ilang dangkal na lang nang maglapat na ang kanilang mga labi. Naramdaman nila ang bawat pagtampi ng kanilang mga hininga. Napapikit na lamang si Marie at tinanggap na kung ano ang mangyayari. Hinihintay na hahalikan siya ni Vince. Finally, nabot ko rin. Nang biglang sambit naman ni Vince na nagpamulat kay Marie. Namas na mula dahil nga sa hiya. Nakita ni Marie ang inaabot nitong mouthwash na nasa uluhan na banda niya. Dahil sa hiya napayoko na nga lamang si Marie habang papalayo si Vince sa kanya. Pasensya na kung nadismaya kita. So cute. Nangasar na sambit nga ni Vince habang umingiti pa. Tinutukoy niya ang papikit-pikit pa na si Marie na tila hinihintay ang paghalik niya. Hoy hindi Namumulang sigaw tuloy na protesta ni Marie. Naagad naman siyang initian lalo ni Vince na nang aasar sobra habang papasok sa silid niya. Kumain ka na nga dyan. Minsan lang ako kumakain ng agahan. Narinig ni Marie na sigaw ni Vince. Hindi pa rin maproseso ni Vince ang nakakahiyang ginawa niya kanina. Yun na siguro ang nakakahiyang nangyari sa buhay ni Marie. Dahil sa kumakalam na ang sikmura ni Marie, sinunod niya ang sinabi ni Vince na kumain na. Kinain na lamang niya ang hiyang nararamdaman niya. Naging maganda ang takbo ng buhay ni Marie
sa kondo ni Vince. Mag-ilang linggo na nga rin siyang namalagi kasama si Vince. Ang masasabi niya lang ay parang naging komportable sila sa isa't isa. Nagmamop si Marie habang nakasuot ng unipormeng pangkasambahay na nakita niya sa cabinet. Nahihiya itong suotin ng mga damit na nasa closet ng kanyang silid. Halatang pangmayaman na sa tingin niyang hindi babagay sa kanya. Ilang ulit na nga siyang sinabihan ni Vince na hindi na kailangan magsuot ng parang kasambahay, pero sadyang matigas talaga ang ulo ni Marie kaya wala na nga lamang nagawa pa si Vince. Biglang may nag-doorbell. Tumunog ito kaya nagtaka si Marie kung sino nga ba yun. Mula nang namalagi si Marie sa kondo, ngayon lang nangyari na may bisita. Tulog pa rin si Vince kaya wala siyang ibang choice kundi ang pagbuksan ng pintuan. Bro, bakit sabi ng sekretary mo absent ka ngayon whole day, aba? Natigil sa pagsasalita ang isang binata na kaibigan ni Vince na si Sander nang bumungad sa kanya ay si Marie at hindi si Vince. Oh, I'm sorry. Nandyan ba si Vince? Bawi pa ni Sander sa pagkagulat habang sumisilip sa loob ng kondo. Natutulog pa po sir. Simpleng sagot na lamang ni Marie sa kanya. Gumili dito upang makapasok sa loob ng lalaki. Dude, nandyan ba siya? Oh, hello miss. May dalawa pang sumulpot na lalaki na nagulat din nang makita si Marie. Nakaramdam ng hiya si Marie, mabuti na lamang talaga at nakapangkasambahay ito. Baka kung ano pang isipin nila. Pinapasok sila ni Marie sa loob, nagtataka na nakangiti ang mga lalaki kay Marie. Hindi nila inaasahan na ito ang kanilang nadadatnan. Natutulog pa po siya kung gusto niyo po, gigisingin ko na lang po siya para sa inyo. Sambit pa ni Marie sa kanila habang nakaupo sila sa sofa na muntik ng malaglag ang isang lalaki sa sinabi ni Marie. Tama bang narinig ko bro? Pakipitik nga ako. Aray, ang sakit sabi ni Sander. Gigisingin niya raw. Naku, wag na. Baka kung ano pang mangyari. Kahit sino hindi pwedeng gisingin ng natutulog na dragon. Saan ang dalawang kaibigan ng lalaki? Nagtaka naman si Marie sa mga sinasabi nila. Palaging ang nagpapagising sa kanya si Vince. Teka, sabi niya gigisingin niya? So ibig sabihin palagi niyang ginagawa yon kay Vince? Gulat na usal pa ni Sander. Saad pa nga ng magkakaibigan. Isa pang nakakapagtaka dude, ayaw na ayaw ni bro na may tumutuloy sa kondo niya tapos may nadatnan tayong babae dito. Kaya nga ito na ang sign. Ang weird. Napangiwi na nga lamang si Marie sa mga pinag-uusapan nila na parang hindi nga siya kaharap. Kung makapagchismisan, akala mo wala sa likuran nila. Nakikinig sa kanila. Anong ako lang babaeng nakapunta rito? May kwarto nga riyan na halos mga gamit ng pambabae tapos sasabihin nyo na ako lang? We, di nga. Sa isipan lang ni Marie. Iniwan na lamang niya ang mga kaibigan ni Vince na nagtatalo na ewan at ipinagpatuloy ang pagmamop. Kanina, iniwan niya muna ang mop sa may kusina dahil ihuhuli na nga lamang niya yon pagkatapos ni Ver lumagalmusal. Good morning Marie. Paki-prepare ang cereals and milk ko. Salamat. Narinig ni Marie. At ng mga kaibigan ni Vince ang sigaw nito mula sa kanyang silid. Yes boss, copy po. Agad na sigaw naman ni Marie, pabalik at hinanda ang cereals nito. Nagkamabutihan din silang dalawa sa iilang linggo silang magkasama. Hindi naman makapaniwala mga kaibigan ni Vince sa kanilang narinig mula kay Vince. Ang isang mahigpit at bossy na CEO, marunong magpasalamat, nakikiusap at bumabati pa na kahit sa kumpanya nila, hindi ito pala salita. Marie, nakita mo ba yung... What the? Bakit kayo nandito? Sinong nagsabi sa inyo na pumunta kayo rito? Gulat na nasambit tuloy ni Vince sa mga kaibigan niya. Imbes na matakot ang mga to sa tinura ni Vince, nagawa pa talaga nila itong nginitian ng nakakaasar. Congratulations bro! Normal na lalaki ka na talaga. Sad pa nga ng kaibigan. We're so proud of you, kakaiba ka talaga. Asar pa sa kanya ng mga kaibigan na mula na nga lamang ang tenga at pisngi ni Vince.
na ibig sabihin nahihiya o kinikilig ito. Tumahimik nga kayo, wala na kayong pakialam doon. Umalis na nga lang kayo. Nakatiimbagang nasabi ni Vince sa kanila. Namula ka Mr. Sandoval. Ngayon ka lang namin nakitang ganyan na. Mukhang tinamaan ka na talaga. Asar pa ni Sander kay Vince na nagpapakunot sa kanya ng noo. Tumahimik ka Sander. Umalis ka na nga lang kayo. Nakakaabala kayo. Inis nitong sambit habang pinaghila ng mga kaibigan na umalis na. Ano? Alis na? Gumala kayo kahit saan. Wala akong pakialam doon. At bakit kayo nandito? Di ba oras ng trabaho? Dagdag pa nito, nasabi na umiral na nga rin ang pagkabosi. Oras din ng trabaho ngayon Mr. Sandoval. You shut up Sander. Aalis kayo o hindi? Galit na turan pa ni Vince. Natawa na nga lamang ang mga kaibigan. Aalis na. Nax, iba talaga ang ma-in-love. Gagawin ng lahat. Aalis kayo o kaltas ng triple sa sahod nyo? Sabi ko nga, enjoy your day bro. Nagsitakbuhang lumabas ang mga kaibigan ni Vince na hindi na magawa pang magpaalam kay Marie. Napahilamos na nga lamang si Vince sa kanyang sariling palad dahil sa frustration. Sir, bakit po sila nagbabadaling umalis? Inosenteng tanong ni Marie kay Vince nang umupo na ito para magalmusal na. Huwag mo nang isipin ang mga yun. Wala lang silang magawa sa buhay. Sagot ni Vince na nakakunot ang noo at nilantakan na ang kanyang cereals. Sa ilang linggo magkasama sila, nalaman ni Marie kung sino talaga si Vince. Isang CEO ng malaki at kilalang kumpanya, pero hindi ito ipinapakita sa kanya ni Vince na dapat pagtuunan ng pansin ang kanyang pagiging CEO. Lilinisin ko muna ang kwarto niya sir, para po pagkatapos ninyo dyan, makapaglinis po ako sa kusina. Hinging permiso ni Marie kay Vince. Tanging pagtango na nga lamang ang nagawa ni Vince dahil nasa pagkain nakatuon. Pumasok na kaagad si Marie sa loob ng kwarto ni Vince. Inayos niya ang kama at pinalitan ng beddings. Binuksan ang mga bintana at pinulot ang mga kalat. Lastly, pumasok si Marie sa banyo para linisin at kunin ang mga labahin. Hindi napigilan ni Marie na mamula. Nang pagtingala niya ay may nakita nga siyang boxer ni Vince na nakasampay. Ang mas nagpalula pa kay Marie dahil Mr. Bean na cartoons ang design nito. Hindi akalain ni Marie na ang kagaya niyang bossy na astigin na si Vince. Fan pala ni Mr. Bean. Boxer pa talaga niya. Napahagalpak na nga lamang sa tawang hinablot nga nito ang boxer at inilagay sa basket. Anong tinatawanan mo dyan? Napapigil sa pagtawa si Marie nang sumulpot bigla si Vince sa harapan niya. Hindi sumagot si Marie habang pinagpatuloy ang paglagay ng labada sa basket. Tinikom niya ang kanyang bibig pero ang mata niya halatang natatawa sa loob. Hey, I'm asking you, anong nakakatawa? Hindi pa rin sumagot si Marie. Napilit pinipigilan ang tawa. Sa kalaking tao at kagwapo na kagaya ni Vince, nagsusuot ng boxers na Mr. Bean. Hindi nga niya alam kung anong i-react. Bakit ka natatawa? Hinarangan siya ni Vince na makalabas sa silid niya. Ibinaba niya ang basket at natatawang dinampot ang boxer niyang Mr. Bean na mula naman ng gusto si Vince. Nang mapagtanto na yun ang tinatawanan ni Marie. What the? Nainis na sambit ni Vince at hinablot ang boxers niya. Ngunit tumakbo palabas si Vince, pati na nga rin si Marina parang bata habang tumatawa ng malakas. Mr. Bean pala ah! Tatawa-tawa pang ang saad ng babae. Tawang-tawa nga ito habang hinahabol siya ni Vince na namumula na nga talaga sa hiya. Naapakan pa ni Marie ang map kaya naman tuli na dulas ito at nawala siya sa balanse. Agad siyang sinalo ni Vince sa kanyang bisig. Ngunit sa kasamang palad na dulas ang isang paa nito dahil sa basa pa nga ang sahig na nauwi sa pagkadagan ni Marie kay Vince na parehas naninigas ang sarili. Dahil sukat na sukat ang pagdampi sa kanilang mga labi. Ilang segundong na natili sila sa ganoong posisyon habang parehong nagulat sa nangyari. Natauhan na lamang si Marie
kaya agad itong tumayo. Tumakbong papasok sa silid niya at hindi alam ang kanyang gagawin. Unang halik ko yun ha, tilipan ni Marie habang hinahaplos ang labi niya. Sumalampak naman siya sa kama at nagpagulong-gulong habang tinatapik-tapik ang kanyang magkabilang pisngi dahil sa halong hiya at kilig. Paano ko na siya ngayon haharapin? Usal pa ni Marie sa kanyang sarili. Mula nang mangyari ang insidenteng yun, umiwas na si Marie kay Vince. Ginagawa niya pa rin ang kailangan gawin. Gumagawa lang talaga ng paraan si Marie na hindi sila magkatagpo. Hanggang sa, iniiwasan mo ba ako, Marie? Narinig ni Marie mula sa labas ng banyo. Nagkunwari itong hindi pa tapos. Sa pagligo, si Marie para lang maiwasan siya. Hindi po sir pagsisinungaling ni Marie. Ilang araw na rin niyang iniiwasan ng lalaki. Naalala niya kasi ang aksidenteng first kiss niya kapag nakikita si Vince. Alis muna ako. Ikaw na lang bahala rito. Paalam ni Vince. Na agad nakahinga ng maayos si Marie. Sa wakas makalabas na nga siya ng banyo. Sige po sir, ingat po Masayang sambit na lamang ni Marie. Nakasuot lamang siya ng tube at maikling shorts. Hindi niya nadala ang t-shirt niya sa banyo. Pinapatuyo niya ang kanyang buhok gamit ang towel habang papalabas sa banyo. Sabi mo alis ka na, sigaw ni Marie nang paglabas niya sa banyo ay bumungad sa kanya ang lalaking nakapamewang na hinihintay ang paglabas niya. Nataob si Vince sa nakita niyang katawan ni Marie nang mapansin ni Marie ang malagkit na titig ni Vince sa kanya at agad itong nagsisisigaw na tumalikod kay Vince. Mas lalong nataob si Vince nang makita niya ang birthmark ni Marie sa bewang niya na nagbibigay ng kahinaan, takot at tuwa kay Vince. Hindi alam ni Vince ang gagawin kaya mabilis itong umalis habang nanginginig sa kanyang nasaksihan. Agad siyang bumaba sa kondo. Biglang tumunog ang cellphone niya kaya agad niya itong sinagot kahit na ang isipan niya, litong-lito na talaga. Sir, ready na po ang documents. Narinig ni Vince sa kabilang linya. Napatango siya kahit hindi ito nakikita ng kausap. Kailangan na kailangan niya ito ngayon. Paglabas niya sa building, agad niyang nakita ang assistant niya sa parking lot. Pumasok si Vince sa kotse, hindi na makahintay pang buksan ang mga dokumento. Napaiyak na nga lamang siya nang malamang kung ano ang sinapit ni Marie mula pa noon. Nalaman niya rin na hindi pala ito ang tunay na magulang ni Marie. Ampon lamang siya, kaya pala ginagawang kawawa. Naging emosyonal siya nang makita ang birthmark ni Marie kanina. Hinding-hindi siya magkakamali. Ang babaeng matagal na nga nilang hinahanap. Agad niyang tinawagan ang kakilala niya. Nagkita sila sa isang elegante at prestigyosong restaurant. Are you sure, Vince? It's very impossible. Nagtataka ngunit, puno ng sayang sambit ang isang ginang kay Vince. Ang mga mata nito nagdingning sa tuwa. Hindi mapakali at hindi na makahintay pa na makita siya. Hindi ko alam tita pero sobrang gaan kasi ng pakiramdam ko sa kanya. Plano ko nang ipaglaban siya. Kalimutan na ang tuluyan, si Cristil. Pag-amin nga ni Vince sa ginang. Si Cristil, ang anak ng ginang na nawala noong 3 years old pa ito na first love ni Vince. Kasama niya ang kanyang yaya nang sumabog ang kotse na sinasakyan nila. Pero wala na si Cristil dito, iho. Imposible. Umiiling-iling na sambit naman ng ginang. Yan nga po tita Nalilito rin po ako. Nasa kondok siya tita. You can see her if you want. Usal ni Vince na agad binuhaya ng ginang. Hindi siya handa sa mga nangyayari. Sumang-ayon ang ginang sa gusto ni Vince. Napuntahan nila si Marie sa kondo. Puno ng kaba at hindi mapakali ang ginang. Gayon din si Vince. Ang babaeng matagal na nga niyang inasam na kahit sa panaginip man lamang ay magkakasama sila muli. Maaaring nasa tabi niya lang pala at maaaring makasama niya ng panghabang buhay. Kinakabahan ako iho sa pwedeng mangyari. Kung si Cristil man yun, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Nanginginig ng sambit ng ginang nang bumaba na sila sa kotse at papasok sa kondo.
May birthmark po siyang kagaya sa inyo. Kaya may chance po na talaga na siya yun. Pangungumbinsi naman ni Vince sa ginang. Ang kanilang birthmark ay hereditary na talaga sa ang kanila ang may ganun na klaseng birthmark. Isang marka na para bang apoy na nagliliyab. Hindi ko na alam ang iisipin ko, iho. Hindi na ako makapaghintay pa na makita siya. Puno ng pigating tugon ng ginang. Halata sa kanyang boses, na sabik talaga itong makitang dalaga. Pinindot ni Vince ang doorbell sa kanyang kondo. Nakahawak naman ang ginang sa bisig ni Vince bilang suporta. Kinakabahan ito sa anumang maaaring mangyari. Ilang minuto ay bumakas ng pintuan, laking gulat ni Vince. At nakita din niya ang babae na nagulat. Kasama nito ang ginang. Nakasuot lamang si Marie ng oversized shirt, kaya hanggang kalahati ng kanyang hita. Nahiya ito kaagad. Nagulat siya nang tinignan siya ng ginang na halos maluha-luha. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa. Kinakabahan naman si Marie sa nangyayari. Hello, iha. Magandang umaga. Ikaw yata si Marie. Magandang bungad naman ang ginang kay Marie. Nahihiya namang tumango si Marie sa kanya at napapatingin kay Vince. At automatiko na nga itong namumula ng maalala ang huling eksena nila kanina. Mas nagkaroon siya ng reason na iwasan ng lalaki. Tuluyang pumasok si Vince sa loob ng kondo. Maiwan ko muna kayo. Maghahanda muna ako ng makakain sa kusina. Salita ni Vince habang may bet-bet na ilang mga pinamiling pagkain sa labas. Tumango na nga lamang ang ginang kay Vince. Sa hindi malamang dahilan, kinakabahan si Marie, hindi niya alam kung anong sadya. Sa kanya ng ginang, tita pala ako ni Vince, iha. Parang anak ko na rin si Vince, dahil magkakaibigan kami ng mga magulang niya. Kaya wag ka nang mailang pa sa akin. Pakausap ng ginang kay Marie habang nakaupo ito sa katapat niyang sofa. Akala ko po ma'am kaya po ang mama ni sir. Nahihiyang sagot pa ni Marie sa ginang. Sobrang formal naman ata, iha. Tita na lang ang itawag mo sa akin. Nakwento kasi ni Vince na may tinulungan siyang babae. Kwento ng ginang. Hindi may iwasan ng ginang na makaramdam na ito ng lukso ng dugo. Ang anak niyang panganay na babae ay pare-pareho ng muka. Ang nakakaiba lang ay ang kutis nila na halatang lunod na lunod sa trabaho. Nakakahiya naman po. Napangisin na nga lamang ang ginang dahil pare-pareho talaga silang kinikilos ng anak niyang si Crisil at sobrang mahiyain nito. Lalo na ang pagyuko nito na natatabunan ng muka kapag nahihiya ito. Ilang taon ka na ba, iha? Tanong ng ginang habang tinitignan si Marie na nanunubig ang mga mata. Hindi ito nakikita ni Marie dahil nakayuko ito. 23 na po ako, sagot naman niya. Mas nakaramdam ng mabigat na dibdib ang ginang na eksaktong 20 taon na nawawala ang anak niyang si Crisil. Ano bang pangalan ng mga magulang mo? Pilit pinapatigas ng ginang ang kanyang boses. Pinipigilan niyang pumiyok kahit na nanginginig nga siya sa kinaupuan niya. Sabik na sabik siyang mayakap si Marie. Gemma and Tony De Pedro po. Maikling tugon ni Marie na mas lalong nagpapabigat sa loob ng ginang. Hindi niya kilala ang mga nabanggit na yon. Bakit po kayo umiiyak? Nababahalang tanong ni Marie sa ginang nang makita nga itong lumuluha. Maaari ba kitang mayakap, iha? Naluluhang pakiusap ng ginang kay Marie. Hindi naman nagpaligoy-ligoy pa si Marie na wala ang hiya niya. Agad siyang lumapit sa ginang at niyakap ito ng mahigpit. Napapikit ang ginang at mas lalong napaiyak nang maramdaman niya ang tahanan. Isang pakiramdam na nararamdaman niya sa nawawalang anak niya. Hindi alam ni Marie kung bakit nadadala siya sa sitwasyon o nakaramdam siya ng lungkot para sa ginang. Parang may saya siyang nararamdaman na ngayon niya lamang naramdaman. Parang may bumuo sa kanyang pagkatao. Nakaramdam siya ng pagkakaisa at kanlungan ng isang ina. Nagkausap pa sila at nagtatawanan sa mga kung ano-anong pinagsasabi nila habang nanonood pa ng pelikula.
Sa konting oras, ng pagsasama nila ay para bang matagal na silang magkakilala dahil sa pagkalapit nila. Thank you so much, Shiha. Sobrang nagsaya ako. Masayang wika ng ginang kay Marie. Sabay yakap ng mahigpit sa kanya. Walang anuman po. Nag-enjoy po ako ng sobra. Ganito pala ang pakiramdam kapag close kayong magina. May bahid ng lungkot na sabi ni Marie sa ginang na niyakap din ito ng mahigpit. Hindi mo deserve ang ganoong trato, Iha. Mabuti na lang talaga at nakawala ka roon. Magiging okay ka rin at magiging okay rin ang lahat. Sagot ng ginang sa kanya habang hinihimas-himas pa ang likuran ni Marie. Ayaw nilang dalawa na matigil ang magandang pagsasama kaso kailangan ng ginang na umuwi. Salamat po. Kahit papaano hindi na ako mainggit sa iba. Nakangising sagot pa ni Marie. Sige, Iha. Sa susunod na lang, may asikasuhin pa ako. Paalam ng ginang kay Marie. Nanatiling tahimik si Vince mula pa kanina dahil pati ang kanyang isipan at puso ay napuno ng katanungan. Hinatid ni Vince ang ginang papuntang kotse nito. Iho, siya nga yun. Si Crisel yun. Kahit hindi ko nakita ang marka niya, sigurado akong anak ko siya. Pero paano? Kailangan kong buksan uli ang pag-iimbestiga. Iho, hanapan mo ako ng mga bagay na mula sa kanya na maaaring gamitin natin sa DNA test. Seryosong sambit ng ginang na mas nagpapagabog ng dibdib ni Vince. Kaya pala ganoon na lamang kalapit at kakomportable siya sa kanya. Kaya pala tumibok ulit ang puso niya dahil iisa lang sila sa babaeng minahal niya nang sobra mula bata pa sila. Noted po, tita. Sagot ni Vince bago pumasok na ng tuluyan ng ginang sa loob ng kotse. Puno ng emosyon ng dibdib niyang mabilis na bumalik sa kondo. Gusto niyang masigurado kung iisa lang ba talaga sila. Pagbalik niya sa loob ng kondo, ay nililigpit ni Marie ang mga kalat nila kanina. Biglang nagiba ang ambience sa loob ng kondo. Nagkailangan sila. Hayaan mo na muna yan. Kain muna tayo. Aya ni Vince kay Marie na nakatalikod sa kanya. Naiilang na humarap. Sige po, sir. Busog pa po ako eh. Mauna na lang po kayo. Sagot ni Marie kay Vince. Kahit na ang totoo nagrarambulan na ang kung anong meron sa kanyang sigmura. Diyan ka lang po, sir. Huwag kayong lumapit. Protesta na lamang ni Marie nang maramdaman niya ang hakbang na papalapit. Si Vince sa kanya. What if lalapit ako? Anong gagawin mo? Nangasar pa na sabi ni Vince na hindi nagpapatinag sa sinabi ni Marie. Lumapit nga ito talaga sa kanya. Hindi mapakali si Marie dahil sa kabog ng kanyang dibdib. Mabilis itong naglakad, ngunit napahinto ito nang hinawakan ni Vince ang kamay niya at hinila palapit sa kanya. Napanganga si Marie sa nangyari nang sumampa ang kanyang noo sa matigas na dibdib ni Vince. Sir? Ngayong malapit na ako. Anong gagawin mo? Tila nangasar pa nga nasabi ni Vince nang nilapit ang mukha nito sa babae. Napalunok na lamang ng laway si Marie na halos maduling na sa titigan nilang dalawa. Hindi ko alam kung ito na ba ang tamang panahon pero Marie, hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko mula nang dumating ka sa buhay ko. Gusto ko lang palaging nasa tabi mo. Para bang mawawala ang angas ko pagdating sa'yo. I want to make it with you. Give me some chance to be part of your life, Marie. Mahinghing salita ni Vince habang nakatingin sa mga mata ni Marie. Bawat salitang binibitawan ni Vince ay puno ng katotohanan. Sir? Nagulat na sambit ni Marie na pilit pinoproseso ang nangyari. Mahigpit na hinawakan siya ni Vince sa bewang habang siya ay nakahawak sa dibdib nito at ang mga mukha nila sobrang lapit sa isa't isa. Hindi ko po alam, sir, kung tama po to. Isa lang akong hamak na tagasilbi mo. Kumbaga, langit ka, lupa ako. Hindi tayo bagay. Mali po ang pagkagusto sa isa't isa. Hindi po yun pwede. Salita ni Marie. Nang maproseso ang sinabi ni Vince, pilit itong kumawala ngunit mas hinigpitan pa ni Vince ang pagkakahawak nito sa bewang niya. Wala akong pakialam sa mga ganyan, Marie. Wala akong pakialam kung taong grasa ka pa o ano. Ang importante, ang presensya mo.
I want to be with you. Badly. Sinserong salita pa ni Vince na pati ang mapupungay niyang mga mata. Sumasang-ayon sa mga sinasabi niya. Pero sir, natigil si Marie sa pagsasalita nang hinalikan siya bigla ni Vince. Napatulala na nga lamang siya sa nangyari ngunit hindi niya magawang pigilan ng lalaki. Hinayaan na nga lamang niya ito at nakaramdam siya ng pagkasabik. Be yourself. Halata naman sa kinikilos mo na pareho tayong nararamdaman. Salita ni Vince nang pinagdikit niya ang kanilang mga noo sabay hinalikan ng kamay ni Marie. Namula naman si Marie dahil sa halong hiya at kilig. I promise, I will help you in your healing. Malambing na sabi ni Vince na ikinaiyak na nga lamang ni Marie. Hindi naiwasan ni Marie nang yakapin ng lalaki. Naiyak nga ito sa tuwa. Hindi ito nagsalita at hinayaan na nga lamang ang sarili na maramdaman ang mga emosyon. Mula nang mangyari ang confession ng isa't isa, nagbago ang lahat. Mula sa kasambahay at amo na vibes, parang mag-asawa na nga na sobrang sweet at komportable sa isa't isa. Halos hindi na papasok sa trabaho si Vince dahil mas gugustuhin na nga lamang niya makasama palagi si Marie. Kaya wala itong nagawa nang tawagan ito ng sekretary na kailangan niya nang pumasok para sa importanteng lagda ng kanilang investors. Masayang nagluluto si Marie sa kusina habang pakanta-kanta pa nga ito. Sinabihan siya ni Vince na sabay silang mag-lunch mamaya. Ipapasnadulang niya ito sa personal assistant niya. Kaya naisipan ni Marie na paglutuan na nga lamang si Vince ng adobo at menudo. Bandang 11:30, nagbihis lang ito ng simpleng formal dress na hanggang tuhod at pinaresan ng flat pump shoes. Nilagay niya lang ang natural na buhok, nag-apply nga lang siya ng pulbo at lip tint. Dala-dala niya ang lunchbox, pababa sa building. Pagkatating niya, eksakto nandoon na ang susundo sa kanya. Buong biyahe ay kinakabahan si Marie dahil unang pagkakataon nitong makakatuntong sa kumpanya ng nobyo at magkasama sa publiko. Pagkaparada ng kotse, agad nilalaya ni Marie sa assistant ni Vince na bumaba. Napahanga si Marie sa napakalaki at haba ng building na to. Halos hindi mo maaninag ang tuktok ng building. Nagpaalam kaagad ang assistant ni Vince. Naalis na nga ito dahil may pupuntahan pa. Kaya mag-isang nakatayo si Marie sa labas ng building habang bitbit ang lunchbox. Kinakabahan man, ay tinatagan nga ni Marie ang kanyang sarili. Inalalayan siya ng guard papunta sa information table para masikaso ito kung ano ang pakay nito. Ano po sa atin? Medyo nabahag ang buntot ni Marie. Nang ganyan nga siya sinalubong ng isang babaeng kung makatingin sa kanya. Wagas, makapalang make-up at ang kanyang dalawang maninipis na kilay halos nasa noo na nga niya. San po ba ang opisina ni Mr. Vincent Oval? Magalang na tanong na nga lamang ni Marie na mas middle-ditahan mode siya ng babae. Talagang hanggang anit na nga niya ang taas ng kilay nito. Aba, ang lakas sa manata ng apog mo. Bakit ka pa ba pinapapasok ng guard dito? Halata namang isa ka sa mga babaeng nagkakandara pa sa boss ko. Kung maibigay ka sa kanya, nakita mo yung nakatambak ng mga bagay dyan? Diyan mo ilagay. Malditang tura nito kay Marie. Nanliit siya sa kanyang sarili at hindi napigilang masaktan. Tinignan niya ang sinabi ng babae at sobrang dami ng stuffs na nandoon lalo na ang mga love letters. Hindi ma'am, pwede po pakisabi na lang po sa kanya na may naghahanap po sa kanyang babae. Marie po ang pangalan. Nauutal pa nga at halatang natatakot nga si Marie sa sinabi niya na ikinasamid na nga lamang ng babae sabay rolyo ng kanyang mga mata. Umismid nga ito. Iba ka talaga no? Mandidistorbo ka na nga lang Mga babaeng katulad mo hindi yan hinaharap ng boss ko. Sobrang busy niya kaya tigilan mo na ang pagde-daydream mo. Kung ayaw mong tawagin ko ang guard at damputin ka sa labas. Napaigtad si Marie sa pagsigaw sa kanya ng babae. Napayoko na nga lamang ito at napahikbi. Wala siyang ibang kilala.
Wala siyang phone para man lang makontak ang nobyo. Hindi niya alam kung paano. Oh, bakit pa iyak-iyak ka dyan? Ang arte mo? Sanay na kami sa mga ganyan, oy. Hindi mo kami madadala kaya umalis ka na. Shoo! Tabay sa kanya ng babae. Walang magawa si Marie kung hindi tumalikod na umiyak. Uuwi na nga lamang siya doon na nga lamang hintayin si Vince sa kondo. Kaysa magmukha siyang walang kwenta sa building. Nanaig na naman ang pananaw niyang kailanman hindi siya mababagay sa estado ng buhay ni Vince. Marie. Napatigil si Marie sa paghakbang nang marinig niya ang boses ni Vince. Lumingon ito at nakita nga niya ang nobyo. Mas lalo nga lamang siyang kinabahan, naiyak. Kaya nabahala si Vince sa nangyari. Gulat na gulat naman ang babae kanina at ang mga empleyado sa pagbaba ng kanilang CEO para lang sa babae. Shh, nandito na ako, tahan na. Sinalubong ng mahigpit na yakap ni Vince ang nobya na humihikbi. Hindi naman makapaniwala ang mga nandoon sa kanilang mga nakikita. Ikaw, ganyan ka ba mag-entertain ng mga bisita ha? At yung pagkakapal ng makeup mo na akala mo'y kinaganda mo, bawal yan. Matigas din ang ulo mo. Wala kang karapatang pagsalitaan ng ganyan ang babaeng mahal ko. Ang nobya ng presidente ng kumpanyang ito. You know what? Pack your stuffs and you are fired. Galit na sigaw ni Vince sa babae kanina pa habang yakap-yakap pa rin si Marina naluluha sa dibdib niya. Pero sir, akala ko po kasi katulad lang siya ng mga babaeng nagkakandara pa sa inyo. Hindi naman po kasi kapanipaniwala na girlfriend mo yan eh. Salita pa nga ng babae na mas kumulo ang dugo ni Verlu. Kahit na, hindi pa rin rason para hindi mo sila tratuhin ng maayos. Hindi pala kapanipaniwala, then I will give some proof. Hinawakan ni Vince ang chin ni Marie at saka sinakop ang mga labi ng dalaga sa harap ng maraming tao. Naghahalo na naman ang kaba at hiya na nararamdaman ni Marie sa mga oras na yun dahil maraming mga matang nakatuon sa kanila habang hinahalikan siya ni Vince. Isn't that enough? Everyone, nakikita niyo tong babaeng nasa tabi ko? Kung ano ang trato niyo sa akin, ganun din dapat ang trato niyo sa kanya. Kapag maulit pa ang insidenteng ito, magkakalintikan tayo. Ayokong umiyak ang mahal ko. Anunsyo nga ni Vince habang niyayakap si Marie dahil nagtago ito sa leg niya dahil sa hiya at kilig na ginawa ni Vince para sa kanya. Halos lalapag na ang kanilang mga panga sa mga nakasaksi sa nangyari dahil sa gulat at hindi makapaniwala. Mula pa noon, ngayon lang sila nakasaksi na may ganoong side rin pala ang kinalang strikto na presidente ng kumpanya. Malambot pagdating sa pag-ibig. Nang ma-okay na nga, naglakad na nga sila Marie at Vince na magkahawak kamay habang ang isang kamay naman ni Vince mahigpit na nakahawak sa bewang ng nobya. Pumasok sila sa private elevator ni Vince na automatic mapupunta sa kanyang opisina. Pasensya na mahala kung naranasan mo pa yon sa mismong lugar ko. Malambing na sambit naman ni Vince kay Marie habang inaayos nila ang lamesa. Huwag mo nang isipin yun. You are really my savior. Magiliw na tugon naman ng nobya. Automatiko namang namula si Marie nang maalala niya ang paghalik sa kanya ni Vince sa publiko. Halika na. Tikman mo na ang niluto ko para sa iyo with full of love. Alam mo na ilang minuto na lang working hours na naman. Aya ni Marie habang binubuksan ang lunchbox na dala niya. Remember? I am the CEO kaya I am an exception. Hindat na sambit naman ni Vince na nagpapakilig kay Marie. Agad namang lumapit si Vince kay Marie at niyakap ito sa likuran habang hinahanda ang pagkain na dala nito. Kailanman ay hindi masisira ang trabaho ko ng quality time together natin. Palaging ikaw ang uunahin. Dagdag pa na sabi ni Vince habang nakasiksik sa balikat ni Marie. Sabay hinalikan ng noon nito. Sus, kumain na nga lang tayo. Namumulang sambit ni Marie
dahil sa kilig na parang may paru-parong nagsiliparan sa kanyang tiyan. Sure, swerte ko talaga sa'yo mahal, maganda na nga sobrang mahalagain pa. Banat naman ni Vince kay Marie habang pinapaupo niya ito sa upuan. Bolero ka talaga, tumigil ka na nga sa kababanat mo dyan. Isa pa, kakaripas talaga ako ng takbo sa kilig. Natatawang sambit pa ni Marie. May kinangisi rin ni Vince. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at hinagkan ito ng buong puso. Sige na ito, tikman mo to. Menudo. Patay mali siya ni Marie habang kumukuha ng sabaw ng menudo at pinatakim kay Vince. Wow, kakaiba talaga ang luto mo ah. Nakakawala ng pagod. Paglalambing pa nga na reaksyon ni Vince, may kinangisi ni Marie. Asus, sige na, let's eat na. Haya pa nga ni Marie sa kanya. Pinagsaluhan nga nila ang pagkain na dala ni Marie na puno ng saya at pagmamahal. Sinusubuan nila ang bawat isa kasabay ng pakiramdam ng fulfillment. What if mag-date tayo sa labas mahal? Mamasyal tayo kahit saan. Suwestyon ni Vince pagkatapos nilang kumain na ikinakunot nga ng noo ni Marie. May trabaho ka pa nga sikasuhin mahal, ilang araw ka nang hindi pumapasok. Sagot ni Marie habang nililigpit niya ang kanilang kinakain. Sabi ko naman sa'yo, na ako ang presidente at CEO dito, I am the boss. So I am the rule. Sagot naman ni Vince. Oo nga, ikaw nga ang presidente pero kahit na. Unfair pa din yan sa mga empleyado mo. Dapat ang boss ay role model, diba? Sambit pa ni Marie kay Vince habang nakapamewang pa nga ito sa harapan niya. Natawa naman si Vince. Hinablot niya ang kamay ni Marie kaya napakandong ito sa kanyang kanlungan. Ang strikta pala ng mapapangasawa ko. Sige, ganito na lang. To sound fair, bibilisan ko ang pagtapos ng gawain ko para maaga akong makakauwi. How is that? Fair na ba yun? Mahal na prinsesa? Malambing na sabi pa ni Vince habang niyayakap ang bewang ng kanyang nobya. Siguro. Tanging sambit na nga lamang ni Marie dahil nahihiya ito sa posisyon nila ngayon. So that's it. Hintayin mo na lang ako then after lalabas tayo, okay? Masiglang sambit ni Vince na ikinatango naman ni Marie. Pero bago yan, kiss muna. Pili yung salita pa ni Vince na ikinagulat ni Marie. Pikit matang hinalikan ni Marie si Vince sa kanyang pisngi na ikinalungkot ni Vince. Pisngi lang? Kunwari naiiyak pa nga nitong sambit na nagpapatawa kay Marie. Inalis ni Marie ang kanyang pagkamahiyaan at hinawakan ng magkabilang pisngi at hinalikan nga niya si Vince ilang ulit sa labi niya. Hindi ko yun inaasahan na. Hindi makapaniwalang sambit pa ni Vince na sobrang pula ng mukha. Ano ka ngayon, tameme ka no? Asar pa nga ni Marie sa nobyo habang tumatayo at lumapit nga siya sa bookshelves at naghanap ng librong babasahin habang hinihintay si Vince na matapos. Nakatulala at napailing-iling na nga lamang si Vince sa ginawa ni Marie sa kanya habang umuupo nga sa kanyang desk. Umiinit ang buong mukha nito. Kinikilig siya sa ginawa ni Marie at paulit-ulit yang nag-iisip. Sinilip niya si Marie na nakaupo sa sofa ng loob ng opisina niya habang inosenteng nagbabasa ng libro. Napangiti na nga lamang ito pati na nga ang kanyang puso. Bandang 3:00 ng hapon, natapos si Vince kaya gaya nga ng sinabi niya, lumabas sila ni Marie. Pumunta sila sa park kung saan maraming mga food vendors ang kanilang nakita. Maraming taong nakaagaw sa kanilang pansin pero hindi nila yon ininda dahil ang goal nila ay magkasamang masaya. Sigurado ka bang malinis ito, mahal? Nagdadalawang isip na nga na tanong ni Vince habang inahawakan ang isang stick ng tempura. Nasa street foods vendor sila. Di ba sinabi ko wag mong pilitin na kumain? Sagot naman ni Marie habang sarap na sarap itong kumakain ng kwek-kwek. Natawa na nga lamang ang Ali na nagtitinda at mabuti na nga lamang at sila lang dalawa sa vendor na yun. Nakakainggit ka kasi tignan. Sarap na sarap ka, kumain ka nga diba? So I'll try. Dahan-dahang kinagat ni Vince ang tempura at nalasahan niya ang kakaibang sarap na nagustuhan niya talaga. Ang sarap nga.
Bakit hindi ko sinusubukan ng ganitong pagkain? I regretted it. Sarap na sarap nitong sabi habang kumakain ng marami. Natawa naman ang Ali. At si Marie sa kanyang reaksyon. O diba? Masaya ang sambit ni Marie. Pagkatapos nila sa street foods vendor ay gusto ni Marie na pumunta ng arcade, hindi makuha ni Vince ang kanyang sasakyan dahil maraming nakaharang din na mga sasakyan kaya hinila siya ni Marie papuntang sakayan ng jeep. Challenge mo ba to sa akin, mahal? Bulong pa nga ni Vince kay Marie nang ang daming pasahero na ang sumasakay. Para naman minsan may isip ko na pareho lang tayo ng mundo. Makahulog ang sagot ni Marie sa kanya. Inakbayan niya lang ang dalaga at pinadantay ang ulo sa kanyang balikat. Shh, huwag mong isipin yan. Ang mas importante, mahal natin ang isa't isa. Kontento at masaya tayo. Sinserong sabi pa ni Vince. Habang hinihimas-himas nito ang balikat ng nobya, ilang sandali umandar na nga rin ng jeep. Ilang minuto lang naman din ay destinasyon na nga nila. Makalipas ang ilang minuto, huminto ang jeep dahil may pasaherong sasakay. Oh, sa mga may sanggol bata o baby nyo dyan, pakikarga na lang. Anunsyo nga ng doktor ng jeep na agad sinunod ng mga pasahero. Mahal, anong ginagawa mo? Nahihiyang tanong ni Marie kay Vince nang ipapaupo na nga niya ito sa kandungan niya. Di ba sabi ni Mama, kargahin daw ang baby and you're my baby, what's wrong? Inosenteng sabi pa nga ni Vince. May kinupula na nga lamang ni Marie dahil sa hiya at kilig. Narinig naman ng ibang pasahero ang sinabi ni Vince kaya nagsitilian na nga lamang at tinukso sila. Sira ka talaga? Impit na sabi ni Marie sabay pasikretong kinurot si Vince sa tagiliran na ikinangiwi niya. Napatikom na nga lamang sa bibig si Marie dahil hindi nga niya mapigilang sasabog ang sarili sa kilig at siya'y nakatali pa ng wagas. Nang makarating na nga sila sa destinasyon nila ay agad silang bumaba na may nakakalokong tingin at tukso sa mga pasahero. Pagkatapos nilang magbayad, pumasok na nga sila sa loob ng arcade. Nalula naman ang mata ni Marie sa kanyang nakikita. Mula bata pa siya, ay gusto na nga niyang sumakay sa Ferris wheel. At gusto niya na nga, dahil unang pagkakataon niya yon kasama nga si Vince, ang unang lalaking tinanggap at minahal niya. Magkahawak kamay silang pumila at sumakay sa Ferris wheel. Buong eksena ay nakangiti na nga lamang si Vince na nakatingin sa dalaga sa sobrang saya nito. Napaka-romantic ng panahon na yon dahil may mga fireworks na nakadisplay. Nang nasa tuktok na nga sila, biglang huminto ang Ferris wheel, niyakap nila ang isa't isa habang pinapanood ang sari-saring fireworks display. May papakita ako sa iyo, mahal. Agaw pansin ni Vince kay Marie kaya lumingon ito sa kanya. Kinuha niya ang wallet niya at may hinablot na isang kwintas na lakit na heart shape. Napahawak si Marie sa kanyang bibig dahil sa gulat. Binuksan ni Vince at may dalawang bata na lalaki at babae na picture ang bumungad at nakahalik sa pisngi ng babayang lalaki. Nagugulang umiyak si Marie. Tumalikod dito at may kinuha at kaparehong kapareho yun ang lakit ni Vince. Dahan-dahan itong humarap kay Marie. Halos mapanganga rin sa gulat si Vince. Binuksan niya ang lakit na hawak ni Marie. Parehong-pareho sa picture na nandoon sa kanya. Ang kakaiba lang, ang batang lalaki ang nakahalik sa pisngi ng babae. So, totoong ikaw talaga yan, mahal. Ang batang akala ko'y wala na, ay nasa harapan ko na. Mahal, Chris, ikaw nga. Umiiyak na sambit ni Vince habang niyayakap niya ng sobrang higpit si Marina ngayon ay umiiyak na nga at nagtataka. Maraming katanungan sa isip niya. Bakit sila may ganoong lakit ni Vince? Ibig sabihin bata pa? Magkakilala na sila? Mahal, hindi ko naintindihan ang nangyayari. Nagtatakang sambit ni Marie. I want you to ready yourself, mahal. Marami ka pang malalaman tungkol sa pagkatao mo. Mangiyak-ngiyak na sambit ni Vince kay Marie. Ramdam na ramdam nga ni Marie kung gaano kasaya si Vince. Puno ng pagtataka at katanungang sumama si Marie
kay Vince dahil gusto nga niyang masagot lahat at magkaroon siya ng payapang pag-iisip. Dinala ni Vince si Marie sa isang malaking bahay na tila mansyon. Pumasok sila at nadatnan niya ang pamilyang halos pare-pareho sila ng mga features ng kanilang mukha. Nakita ni Marie ang ginang na dumalaw sa kanya sa kondo. Tumatakbong umiiyak ito papalapit sa kanya at niyakap siya ng sobra. Pati na nga rin ang lalaking kasing edad lang ng ginang at dalawang babae na mas matanda sa kanya. Nang ilang taon na halos magkapareho sila ng mukha sa isa. Ipinaliwanag nila ang nangyari kay Marie. Nagpagawa sila ng investigasyon na laman nila na ang yaya noon ni Marie ay iniwan siya sa kapatid nito na siyang akala ni Marie ay ang kanyang tunay na mga magulang ngayon. 3 years old siya noon nang sumabog ang sinasakyang sasakyan ng yaya nito. Anak niya ang kasama niyang natusta sa sunog na akala nila ay si Marie. Litong-lito si Marie sa totoong pagkatao niya. Pero kahit ganoon, nananalaytay pa rin ang lukso ng dugo kaya hinayaan niya ang kanyang sarili na mapuna ang puwang sa kanyang puso ang pagkasabik niya sa pamilya. Dahil sa nagawang investigasyon nalaman nila na nasunugan ang pamilyang kinalakihan ni Marie. Kahit hindi maganda ang pakikitungan nila kay Marie, hindi niya napigilang masaktan at mag-alala. Kaya umiling ito sa kanyang totoong pamilya na tulungan sila. Natuwa naman sila sa kabaitan at busilak na puso sa kanilang mahal na anak, kaya pinagbigyan nila ito. Umiiyak na tumatakbo si Marie sa bahay na kinalakihan niyang natutusta na sa sunog. Tanging ang flooring na semento na nga lamang ang natitira at ilang mga bakal. Leia, nasan sila mama? Nag-aalalang tanong pa nga ni Marie sa kaibigan. Eksaktong nadatnan niya ito at nagulat naman si Leia sa kanyang nakita. Ibang-iba ito sa Marie na nakilala niya. Marie, ikaw na ba yan? Miss na miss ka na namin ah. Dinambahan nga niya ng isang mahigpit na yakap si Marie. Namiss din kita ng sobra, Leia. Nasaan na ba sila mama? Tanong ulit ni Marie sa kanya. Kakaiba ka talaga, Marie. Sobrang bait mo talaga. Sa kabila ng kanilang nagawa, nakuha mo pa talagang magmalasakit pa. Nasa center sila. Makahulog ang sagot ni Leia na ipinagpapasalamat niya ng sobra tagad tumakbo papuntang center. Sunod lang sa kanyang dalawang kotse. Pagkarating niya doon ay emosyonal nga niyang tinignan ang itinuring nga niyang pamilya. Nagtataka sila kung bakit umiiyak ang isang babae na tinitignan sila. Inobserbahan nila ito ng maigi at ito ang kanilang nakilala. Marie? Nanghinang tawag ng kanyang mama. Napamulat ang papa niyang nakahiga sa karton na may iilang mga lapnos dahil sa sunog at ang kuya niyang nagtataka na nakaupo sa sahig. Ma, tawag niya rito at dinambahan ng mainit na yakap. Hinawakan siya ng kanyang papa sa kanyang paa. Hindi ito makatayo humingi ng tawad sa kanyang nagawa na labis ikinaiyak ni Marie. Lahat ng kanyang mga hinanakit mula sa kanila naglaho na parang bula. Binigyan sila ni Marie ng bahay na masisilungan, mga pagkain kailangan at tulong pinansyal para sa pansimulang kabuhayan. Ipinagamot niya ang kanyang ama. Walang minuto na hindi humihingi ng tawad ang kanyang pamilya sa kanya na tinanggap naman ni Marie ng buong puso. Nawalan na nga ang bigat na kanyang dinadala, naging okay na rin ang lahat. Pinaliwanag naman lahat ni Marie ang nangyari sa kanila. Mula sa aksidenteng pang-angkas niya kay Vince na magiging rason din para makilala niya ang kanyang tunay na pamilya at mabuo ang kanyang pagkatao. Sobrang gaan na ng pakiramdam ni Marie at sumang-ayon ang lahat. At dahil natagpuan ka na namin ulit, hindi ko nahahayaang makawala ka pa sa akin. Crystal o si Marie, kahit sino ka pa, mahal na mahal kita. Gusto kitang makasama habang buhay. Please give me a chance to be with you forever. Will you be my wife? Napatakip na nga lamang ng bibig si Marie dahil sa biglaang pagpo-propose ni Vince sa kanya. Nakaluhod dito sa damo at maraming nakatingin sa kanila. Nandiyan na buong pamilya niya. Pamilya ni Vince at syempre ang pamilyang kumupkop sa kanya. Masaya nilang sinisigaw. Yes na yan! Choosy pa ba ako? Oo na. Of course, yes.
Pilyong sigaw naman ni Marie, may kinaingay naman ng nasa paligid nila. Mabilis na isinuot ni Vince ang diamond ring sa daliri ni Marie at maluhaluhang hinalikan nito. Mahal na mahal kita, noon hanggang ngayon. Matamis na sambit ni Vince at nang maghiwalay ang kanilang labi at pinagdugtong ang kanilang mga noo. Mahal na mahal din kita. My savior billionaire. Sagot naman ni Marie na ikinasaya nga nilang dalawa. Masayang nagdiwang sila. Nakahanda na palang lahat. Isang surprise wedding, araw din yun na ikinasal silang dalawa sa simple lamang kasama ang mga taong nagmamahal sa kanila. Nang totoo, kung may masakit at paghihirap kayong dinadaanan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Agad, may tamang oras din para dyan. Magiging okay din ang lahat in God's perfect timing. At ugaliing huwag magtanim ng galit, matutong magpatawad, at kalimutan ang mapanakit na nakaraan. Huwag kalimutan ang mga taong naging dahilan kung sino ka man ngayon. Balikan mo at dalhin mo sa inyong pag-asenso. Kaya naman ang dahil nga sa totoong pagmamahal, ikinasal na nga rin sa wakas sina Marie at Vince. At nagkaroon din sila ng anak, hindi lamang isa, kundi 3 nga, na sobrang cute na mga bata. At dito na nga po nagtatapos. Maraming salamat po at shout out po sa mga sumusunod. Angelina Ducusin, Presca Villa Havana, Remis Life Official, Precious Mago, Lin Lee, Nino, Rodrigo, Juliet Panlilio, Corazon Danke, Miras Channel, Jessica Vargas, Merlilin, Lin Lee, Eva Violeta, Estelita Mahia, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Eileen Lovina Gala,